Risa, pasampal nga. Raul, pasampal nga din. Brosas, pasampal nga. Iska, pasampal nga. Mga dalawa. Dahil hanggang ngayon puro ka-drama. Iska, nabubuwang na. Hindi na alam kung ano ang pinaggagawa. Di ba nagsampa ng kaso sa dating Pangulo? Oo. Ano naman ngayon? Napagtanto na ng kakarampot na kokote niya na mali talaga ang kanyang ginawa. Alam mo ba na napaghahalata yung kasong inihain niya? Alam niya sa iniduro mapupunta. Bakit nga? Ang dami mong pasakalye. Skip ko na tong video. Sige ka. Ganito kasi yan. Nag-alatrillanes na siya. Nagpunta sa ICC? Hindi sa ICC kasi yun lumang strategy na yan. Sabihin mo na, batukan kita dyan ng raketa eh. Eto na nga. Pero mag-like at mag-subscribe ka muna. Putik yan. Ayan na. Nag-like at nag-subscribe na. Isa pa sasampalin na kita ng magkabila. Ayon kasi sa balita, si Iskapang international na. Nagsumbong at nagpasaklolo sa mga kabaro niya. Ito yung balita. English hindi ko maintindihan. Pag-translate nga. Nanawagan ang Interparliamentary Union o IPU nitong Miyerkules ng agarang aksyon sa reklamo ni House Deputy Minority Leader Franz Castro laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil umano sa matinding banta. Kita mo na, nasa ibang bansa na. Ang kapal ng mukha ng mga to ah. Sino ba sila para manawagan? Tignan mo ang propaganda. Yung pangalan talagang ginamit, Franz Castro. Para masustain nila yung sinasabi ni PRRD na siya talaga. International organization ang gagamitin nila. Palayaw pa. Sino ba itong organisasyon na ito? Basa para may silbi ka. Ang IPU ay isang pandaigdigang organisasyon ng mga pambansang parlamento. Ay gumawa ng panawagan noong October 27. Pinagtibay ang resolusyon sa panahon ng pagpupulong nito sa Luanda, Angola. Ang Governing Council ng Interparliamentary Union ay nabigla na ang dating Pangulo ng Pilipinas ay direktang nagbanta sa buhay ng isang miyembro ng parlamento, sabi ng grupo. Pinagtibay ang resolusyon? Para saan? May kapangyarihan ba kayo dito sa Pilipinas? Tignan mo ang naratibo. Parehong pareho. Nabigla daw sila. Ganun ba ang sumbong ni Iska? Ganyan kasi ang lagi niyang sinasabi. Nabigla na, natakot na, nasyak pa. Sinabi rin ng IPU na nangangamba ito na ang umano'y banta ay maaaring makahadlang sa ibang mga mambabatas na magsalita. Pinanood nyo ba ang video bago kayo mangamba? O nakinig lang kayo sa kwento ni Iska? Pagbabanta, hindi ka nga pinangalanan, pero dahil sa kasyungahan, inako mo naman. Meron pa ba? Basa. Hiniling ng IPU na liwanagin ang mga seryosong alalahanin na nagmumula sa sitwasyong ito. Ang trato sa reklamo ni Ms. Castro ay nagpapatuloy ng mabilis at nais na mapanatili ang kaalaman sa bagay na ito, dagdag nito. Tignan mo, nag-demand pa. Bakit? Korte ba sila? Ang kapal ng pagmumukha. Gusto daw nila bilisan ang kaso. Samantalang yung kaso ni Iska sa Talaingod, ilang taon na hanggang ngayon dinidinig pa. Tapos magde-demand kayo ngayon bilisan ang kasong isinampa niya. Pasampal nga, mga dalawa. In filing the complaint against Duterte, Castro cited the following statement made by former leader in SMNI interview, which went, "Kayong mga komunista ang gusto kong patayin." Sabi ko sa kanya, Vice President Sara Duterte, his daughter, magprangka ka na lang. Itong intelligence fund na gagamitin ko para sa utak ng mga Pilipino kasi ito ang target ko. Kayong mga komunista, andyan sa Congress. Prangkahin mo na yan si Franz Castro. Kita mo na, hindi pinanood ang video. Ang sabi ng dating Pangulo, hindi Franz Castro. Franz lang, walang apelyido. Kita nyo na paghahalatang katulad din kayo ng mga makakaluwang to. Yung satsat ng satsat na kayo pero hindi nyo alam ang totoong issue. Walang binanggit na apelyido ang dating Pangulo. Ito i-play ko para sa inyo nang mapahiya kayo. Pero ang una mong target sa intelligence fund mo, kayo, ikaw, Franz. Kayong mga komunista ang gusto kong patayin. Sabihin mo na sa kanya.
Hello everybody, hi from GDM. According to former President Rodrigo Roa Duterte, why did you humiliate and embarrass my daughter? Parang pinalabas ninyo yung confidential fund, ibigay para kurakutin. Parang ganun ang labas eh. Kaya alam nyo, etong ginawa nila, I'm sure ngayon marami nang nag-iisip, sana pala. Hinayaan na lang natin. Why? O tingnan ninyo, ha? This is a blessing in disguise. Yes. This is a very good twist for the country. Bakit? Eh di nalaman ngayon tuloy, dahil nga dyan sa mga, di ba mga dahilan dyan kung bakit diniin nila ng diniin, naging zero pa ang confidential fund ng Department of Education and Office of the Vice President. Yun ang lahat ng ginawa nila. Plus yung media mileage pa, no? But look what happened. Oh, di lumabas yung tungkol sa concurrent resolution number 10 wherein wala palang liquidation na may mga resibo kundi certification lang mula sa mga kongresista. Ganon rin sa Senado kasi na-approve rin yun. Now, maliban dyan, challenge na sila ngayon ni former President Duterte na open the books. Okay? Pa-audit sa COA. Pati ang COA dapat magbukas rin ng libro. Yan. So, imagine na, since 2012, dahil ito'y na-propose ng 2011 by the former Senator Ping Lacson, effective ito ng 2012, ilang taon na. I mean, ilang taon na. Ang dami na siguro natin rin, no? What I mean is, kung sana na-layout lahat yung pondo, budget, tapos talagang na-allocate talaga equally and whatever, mataas na siguro yung sweldo ng mga nurses ngayon. Mataas na rin ang sweldo ng mga teachers. Nadagdagan na rin ang mga eskwelahan. No? Marami na sanang barko ang ating Coast Guard. O pati yung mga equipment nila talagang supposedly upgraded na dapat. Ay, nako, ayan lang naman pala ang pera. Okay, so now, this blessing in disguise, namulat ang tao ngayon, ang mga tao ngayon. Na o nga pala, no, bakit ganun? Ganun lang pala kadali. Ganun pala kasarap na mabigyan ng ganung milyon-milyon na wala ka man lang accountability. And you're talking about transparency here. Anyway, this is a good twist. Abangan natin. It's getting to be exciting. Tingnan natin kung sino ang magsasalita dahil so far, tahimik talaga. Wala kang nakitang lumalabas. Yung mga dating maingay during the budget hearing, tingnan ninyo, wala. May nagsalita ba? Tungkol sa stand nila about it. Extraordinary expenses, classified funds, concurrent resolution number 10. Wala. How about the COA audit? Wala. Yung audit na yan ha, per congressman supposedly. Pero so far wala. Abangan natin. Bye-bye.